Lipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pabalik sa National Treasury. Tinanong ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier si Solicitor General Minardo Guevara kung bakit inilipat ang unused funds ng PhilHealth para pondohan ang mga programa na mayroon ng nakalaang pondo o fully funded na. Partikular na binanggit ni Justice Lazaro Javier ang Panay Guimaras Negros o PGN Island Bridges Project na lumalabas na fully funded na anya sa pamamagitan ng isang loan mula sa South Korea. The PGN Bridges Project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed. Tinanong din ng mahistrado kung may nagastos na ba ang pamahalaan sa loan mula sa bangko sa South Korea para sa isang proyekto na hindi pa nasimulan. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? There is nothing to spend for if the project has not even started. Muling tinanong ni Lazaro Javier si Guevara kung wala pang nagasto sa loan, bakit kailangan pang ilipat ang pondo ng PhilHealth para rito? Dagdag pa nito, nagkaroon din ng karagdagang pondo ang kaparehong proyekto noong 2022 na nagkakahalaga ng 50 million pesos at 57 million pesos noong 2023. Nangako naman ang SOLJE na aalamin nila ang detalye hinggil sa issue na ito. Itutuloy naman ng Korte Suprema ang oral arguments sa mga petisyon kontra sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa March 4 ng 2:00 ng hapon.